Yo, what's up guys? This is Alex and I have a thought na gusto ko lang i-share sa inyong lahat. Pansin nyo ba na yung mga relationship nowadays is especially yung mga nasa 20s and yung mga teenagers. Hindi ko nila lahat pero most of them hindi nagtatagal yung mga relationship nila. Swerte ning umabot ka ng isang taon o higit pa. Pero most of them months lang eh. Minsan nga weeks lang eh. And based on my observations, the reason for that is akala kasi nila mahal nila yung tao. Akala lang nila mahal nila yung tao, pero nakabase lang sila sa tatlong bagay na to na i-share ko sa inyo. Yung tatlong bagay na to, it stands for three vowels. A, E, and I. Let's proceed to our first vowel. The first vowel is letter A, and it stands for attraction. Attraction kasi maaaring nakita mo lang yung isang babae na maganda siya or lalaki, nagwapuan ka lang sa kanya, nakita mo malaki yung katawan niya, or sa babae naman nakita mo sexy siya, or alam mo na, malaki yung dibdib. Yeah, yun naman yung typical eh. But what if mawala lahat ng physical attraction na yun na nakita mo sa tao na yun in the first place? Mamahalin mo pa rin kaya siya? Paano kung may taong insecure sa taong yun, tapos binuhusan siya ng asido sa mukha? Mamahalin mo pa rin kaya yung taong yun? Alam nyo kasi, sa totoo lang based on my observation lang din, yung mga magaganda tsaka pogi na yan, lapitin ng mga ano yan, lapitin ng mga insecure tsaka mga plastic yung mga yan. Sa totoo lang, mahirap maging maganda o pogi. Kasi hindi mo alam hindi mo alam kung yung tao totoo sa'yo o hindi. Mahirap yan makahanap ng totoong pag-ibig. Kasi naiisip nila na maaaring mahal lang ako ng tao kasi dahil sa itsura ko. Diba? Ramdam nila yan. So yung pangalawang vowel natin, which is yung letter E, it stands for emotion. Emotion kasi maaaring yung taong yan is napapasaya ka lang niya. Maaaring yun lang yung naging rason kung bakit ka nakipagrelasyon sa taong yan. Dahil nandyan siya palagi para sa'yo. Kapag ka may problema ka, nasasandalan mo siya, naiiyakan mo siya. And ayun na lang yung naging rason mo. Sa akin ang pangit, parang parang for me hindi siya pag-ibig Parang tinuring mo lang siyang parang ate o kuya mo or nanay or tatay mo na mapagsasabihan ka kapag may mali kang desisyon sa buhay. Kasi ako ayoko ng ganun. Siyempre, hindi naman mawawala yan. Siyempre, pagka-relasyon mo, crying shoulder mo talaga yan. Pero, siyempre, dapat you also have something to offer. Kapag siya naman yung may problema, iparamdam mong mahal mo siya. Mahal mo siya na matutulungan mo rin siya pagka siya naman yung may problema. Diba? Pero mas mangingibabaw yung pag-ibig talaga. Yung iparamdam mong andito ako. Boyfriend o girlfriend mo ko, nandito ako para sa'yo. Yung ganun, di ba? Pangatlo, which is yung letter I. And it stands for infatuation. Yep. Infatuation kasi may mga tao na yung akala nila mahal nila yung tao. Pero they just love the idea. Yung idea lang. Idea na may karelasyon siya. Yung idea na may partner siya na kumbaga may boyfriend siya na poprotektahan siya, yung ganun, or may girlfriend ka na maiyayabang mo sa mga tropa mo, yung mga ganun ba? Kumbaga, in short, gusto mo lang yung idea na may partner ka. But the person itself, hindi mo talaga siya mahal. So, yun yung tatlong bagay or rason na akala mo mahal mo na yung tao pero hindi pala. Hindi naman sinasabi na huwag ka ma-attract. Siyempre, sa attraction nag-uumpisa ang relationship, di ba? Siyempre, pagka nakita mo yung tao, siyempre ako lalaki, halimbawa ako lalaki. Kung makita ko yung babaeng maganda, ma-attract ako na maganda siya. Kung maganda siya para sa akin. Pero kung yun lang yung magiging rason ko para makarelasyon ko yung babaeng yun, hindi na. Ako kasi, personally, nasa pagkilala ko Gusto kong makausap muna yung tao
kung ano yung personality niya. Kasi personality yung mahalaga. Kasi wala namang, sa totoo lang, di ba? Sa relationship, wala namang kinalaman yung itsura. Hindi naman yan yung pakikisamaan mo. Hindi naman yung itsura yung pakikisamaan mo. Di ba? Which is kung paano kayo sa relationship, yung personality nyo. Kung parehas pa kayo, na may chemistry ba kayo. Di ba? Kaya nyo bang irespeto yung opinion o paniniwala ng bawat isa. Yung ugali ng bawat isa. Yun ang basihan ng relationship, hindi yung itsura, di ba? Ulitin ko hindi ko sinasabing huwag kang ma-attract sa tao. What I'm saying is, huwag mo lang pairalin yung attraction mo or emotion mo sa tao. Hindi, gamitin mo rin pati isip mo. Mag-iisip ka sa bawat sitwasyon, syempre. Hindi yung nagpapadala ka lang sa nararamdaman mo or sa nakita mo. Deceiving kasi ang puso. Alam naman siguro ng lahat yun. Or yung ibang tao hindi nare-realize na nadideceive sila na kung anong nararamdaman nila. Again, learn to use this. Huwag lang ito. Huwag lang to. And sad to say, some people are using this. And another thing, yung iba na ikipagrelasyon kasi gusto lang tumotnak. So kung gusto natin magkaroon ng maayos na partner is kilalanin muna natin. Nandun kasi yung sikreto niyan eh. Kumbaga hindi na secret kasi sinasabi ko na eh. Ang pinaka best way para makahanap ka ng matinong ka-partner is nasa pagkilala. Hindi naman immediately makakahanap ka. Syempre kikilala ka nga eh. May kilala mo yung mga tao kung sino ba yung tugma sa perspectives na meron ka. Di ba? Pwede ka makahanap ng tao na yun, kayang irespeto yung paniniwala mo and at the same time, irespeto mo rin yung paniniwala niya. Kumbaga give and take yan eh. So yun lang, sana nakatulong yung mga sinasabi ko. And ayun, ulitin ko lang maghanap tayo ng partner na makakatulong sa atin. Yung andyan para sa atin, para sa mga pangarap natin sa buhay, sinusuportahan tayo. Yung nakakatulong sa pag-grow pa natin sa buhay. And syempre, kailangan ganun din tayo sa kanila, di ba? So, yun lang guys. Peace out. Fist bump.